Ayan, isang magandang hapon. Mayong udto sa inyong tanan. Ano yun? Magandang hapon. Magandang tanghali yung udto. Maganda ka sa hapon ngayon. Ang partner ko nakaputi ngayon at naka-uniform ng road news. Siyempre. Isa. Ayan, saan ka galing ngayon, Sir Buboy? Para sa ating balita ngayong araw Nako, inaantabayanan ko yung sinasabing nagbabantang dyan Bagyo? Hindi. Ano? Diyan sa UP, may rallying magaganap mamayang 1:30. 1:30 at 4:30. Ganon. Okay. So, meron na rally pala mamaya. Oo, pero hindi ko pa alam kung anong klaseng grupo to. Pero may sinasabi ka kanina, secret pa rin ba yun sa UP? Wala pa lumalabas na hanggat wala pa advisory. tayong impormasyon tungkol dyan. So, wag muna nating Baka mauna tayo. Sabihin sunog. Pinag-uusapan na nga yung Nakuryente na nasunog pa. nagigilaitin na nga yung pumutok na issue na Pero bago mo na yan, batiin muna natin ang lahat na ating mga tagapanood. At syempre si ating boss, Michael. Boss Michael! Ayan, magandang hapon po sa inyo Kamusta lahat. ka, Boss Michael? Ganap na alas 3:04 ng hapon at ito nga ay ating tatalakayin ang mga balita nung mga nakaraang araw at ngayon. Napakarami ang ating mga balita ngayon. So unahin na lang natin ang ating DPWH. So ito ay kahapon, DPWH tinapos ang drainage rehab sa G. Araneta Avenue, Kalsada muling binuksan. So ito ay sa Quezon City, muling binuksan ng Department of Public Works and Highways. So DPWH ang isang bahagi ng G. Araneta Avenue noong February 25, 2026 matapos makumpleto ang drainage rehabilitation project na layong tugunan ang madalas na pagbaha sa lugar. At para sa karagdagang ulat, narito panuorin natin. Muli ang isang bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos makumpleto ang drainage rehabilitation project ng Department of Public Works and Highways. Noong ika-25 ng Pebrero 2026, formal na muling binuksan ng DPWH sa pangunguna ni Vince Dizon ang isinarang bahagi ng G. Araneta Avenue matapos ang matagumpay na drainage rehabilitation sa lugar. Ayon sa ahensya, ang proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin at unahin ang mga proyektong makakatulong sa paglaban sa pagbaha, lalo na sa Metro Manila. Matatandaang ang G. Araneta Avenue ay isa sa mga pangunahing kalsadang madalas bahain tuwing malakas ang pag-ulan. Dahil dito, isinama ito sa mga unang tinutukan ng DPWH upang maibsan ang matagal ng problema sa baha sa lungsod ng Quezon City. Kabilang sa mga isinagawa ng DPWH Quezon City 2nd District Engineering Office ang paglalagay ng mas malaki at makabagong high-density HDPE pipes na lalong pabutihin at pabilisin ang daloy ng tubig. Isinama rin sa rehabilitasyon ang pagsasaayos ng kalsada, mga manhole at sidewalk upang mas maging ligtas at maginhawa para sa mga motorista at commuter. Samantala, personal ding ininspeksyon ni Secretary Dizon ang kasalukuyang drainage rehabilitation sa E. Rodriguez Sr. Avenue. Gayon din ang lokasyon ng planong itayong pumping station na magsisilbing outfall sa mga drainage patungo sa San Juan River. Ayon sa DPWH, inaasahang makatutulong ang mga proyektong ito upang mabawasan ang pagbaha at mapabuti ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Iza Aldana nag-uulat para sa Road News. Ayun, Sir Buboy. Madalas ka bang dumaan dyan? Madalas kong daanan yan Pero ang madalas kong dyan na nadadaanan ngayon kasi dahil sa yung media road. Sabihin, yung shortcutan, pinakamabilis na daanan. Yan ba yung G. Araneta? Parang shortcut sa ngayon, ba yan? Hindi. Yung kabila niyan, Banawe. Di ba? Pero the best yan daanan kung ganyan nakakaganda, kakinis ang daan, Pero madalas binabahayan dyan. Tama ba? Oo. Kailangan mo dyan, pump-boat. Kasi pina-priority daw yan ni Pangulo. Maganda yun. Yan ba yung pool? Iba yung nag-swimming pool tuwing baha? Hindi, iba yun. Iba yun. Pero isa yan sa mga problema tuwing konting ulan, biglang tataas na lang yung tubig at hindi na magiging accessible. Siyempre, marami na namang mga motorista, mga sasakyan ang hindi makakatawid dahil nga sa baha. So yan, hindi naman natin
masusubukan lang natin yan pag may konting pag-ulan at kung meron pa uling pagbabaha. Pero at least, no, ginawang priority naman ito ni Pangulo. Oo, magandang layunin niya, no? Particular ang ano na yan, no? Timing. At malinaw na urgency na tinatawag na. Tama ba? At saka parang hindi lang yan, no? May iba pang mga kalsada ang tinitignan ngayon ni Sec Dizon na sana naman yung mga madalas bahain bilang pagbabago itong ang ating flood control projects ay talagang maimbestigahan at ayusin. Hindi lang gang investigasyon, talagang ayusin na para pag susunod na mga anak ko, malapit na naman ng kasi June. dahil, Pag yan na talaga may mga bagyo-bagyo na, no? So, dahil expect kung taon-taon natin nga yan. Kung dahil taon-taon nga yan, pa rin nalulubog ang kalsada sa parehong lugar, hindi sapat ang mas malaking drainage diyan. Ang kailangan yan, mas malaking pananagutan. Di ba? Oo. At Diba? saka, yung mga bakal na nilagay, nakita mo naman sa balita natin, no, makakapal na talaga ang... Alin, oo. Ayan. At mabigat. At for sure na itong drainage na to ay talagang sana sumagot sa solusyon ng pagbabaha sa konting yung konting ulan, Oo. baha. So sana hindi na mangyari yung ganon. Di ba, pag mga usapan ganyan kasi, Mhm. sana, ano ba yun, dapat mayroong drill na ginagawa para Ano malaman. drill na uulan kung babaha ba o hindi? Huwag na natin tayo yung malakas na ulan, subukan muna natin kung aapaw ba. Oo, Diba? eto nga, speaking of ulan, meron din namang sunog. Usapang sunog dahil, naku, talaga namang mainit na naman ang panahon ngayon. At eto, susunod sa ating balita, selos. Dahilan ng sunog, aabot sa 600 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Matapos sindihan ng lalaki ang kanilang bahay sa Intramuros dahil umano sa matinding selos. Ito ay ang ating ulat mula kay Nelly Rodriguez. Ating panoorin. Isang dating bilanggo ang tinuturong nasa likod ng naglalagabgab na sunog sa Intramuros, Maynila nitong Miyerkules at selos umano ang mitsa ng trahedya. Ayon sa mga residente, nagugat umano sa matinding pagseselos sa kanyang asawa ang galit ng sospek na nauwi sa pagkasira ng mga kabahayan. Sa tindi ng bugso ng damdamin ng sospek, binuhusan umano ng gasolina ang sarili nilang bahay bago ito tuluyang sindihan. Sa loob lamang ng ilang minuto, mabilis na kumalat ang apoy sa mga dikit-dikit na kabahayan at nilamon ang hindi bababa sa 300 bahay na tinitirhan ng tinatayang 600 pamilya. Bunsod nito sa galit at desperasyon, nauna pang nakuyog ng ilang apektadong residente ang suspect bago ito tuluyang naaresto ng mga rumisponding otoridad. Sa kabilang banda, binunyag naman ni Barangay 655 Chairman John Yacob na kakalaya lamang sa piyansa ng suspect isang gabi bago sumiklab ang sunog. Naharap ngayon ang lalaki sa posibleng kasong arson at reckless endangerment habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala, idineklarang fire out ang insidente sa mahigit 6 na oras na pag-apula sa sunog na umabot pa sa ika-4 na alarma. Matagumpay naman na inilika sa Delpan Evacuation Complex ang mga nasunugan habang iniimbestigahan ang suspect sa naturang sunog. Nelly de San Jose, nagulat para sa Road News. Ayun, Nelly de San Jose. Yan ang- Ayan ang ulat pala niya. Ito Yan ay ang field reporter natin na Oo. soon na magiging Malacanang reporter natin. Ayan, no? So, matinding selos. Ang hirap doon. Kalalaya niya lang siguro. Alam mo yung kantang dalawa nating anak? Ano Ngayon, yun? tatlo Katay na. mo nga. Baka yun ang nun ang dyan nag-i-issue eh. Well, Siguro, syempre, napaka no? Pagkalaya niya, Oo, hindi niya pagkalaya matanggap siguro. niya, hindi natin alam kung gaano siya katagal na kulong, wala naman nabanggit. Pero pagdating niya, may iba palang May ibang inabutan na. yung dalawang sa pa, bahay. naging 4 na. Parang Oo, gano'n. Pero yun, mahirap. Pero sana kasi- kahit pero maraming nagagawa minsan ang selos. Kasi, So marami siyempre, na tayong kasong mga
nakita at nalaman no dahil sa selos nanakit na uwi sa isang violent o Anong pamimisikal. tawag dyan? Nabablock? Ano ka? Ano? Mental block? Oo, yung Ganon. nawawala ka sa Nawawala sarili. ka sa sarili, nakagawa ka ng mga bagay na hindi mo Oo. bakit? Oo. Sir Buboy, seloso ka ba? Ako? Ba't Oo. sa akin napunta? Sa'yo ba? Meron na ba nagselos? I think it's a natural na feeling pero yung makakapanakit ka na at tulad niyan nakakadamay tuloy siya ng ilang Oo. daang pamilya. Lundahan, no? Oo. Bahay, no? Kung Grabe titingnan po. natin Oo. sa video talagang napakalaki ng sunog na naganap dahil lang doon sa kanyang Pero sabi nga ng pagsiselos. mga residente doon, buti yun lang ang inabot niya sa mga residente, no? Gulpi. No? Siyempre, yung mga residente nagulat din na siya yung pinagmulan ng siyempre Sunog. mahirap naman kasi yung madadamay ka sa away na away pamilya lang tapos mandadamay yung mga Ibang tao. kapitbahay, oo. Oo. At Kaya parang ikaw, huwag ka magpaselos para walang madamay. Yung ay, ganun nako, yun. napakabait ko, Sir Buboy. Dapat tayo Yeah. dito sa Road News ay talagang manatiling maging mabait. At eto nga, kasunod naman natin, Kamara, aprobado na ang panukala sa paggamit ng medical cannabis sa bansa. Narito ulit ang ulat ni Nelly de San Jose. Hindi. Sige, read. Okay. So, ito pala ay news report. So, gawin na lang nating brief ang kanyang balita. Inaprubahan na sa joint hearing ng House Committee on Dangerous Drugs and House Committee on Health ang panukalang batas na magpapahintulot sa legal na paggamit ng medical cannabis sa Pilipinas. Ayon sa naturang panukala, papayagan ang limitadong paggamit ng cannabis para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Ngunit, mahigpit na imo-monitor pa rin ito ng gobyerno. Magkakaroon rin umano ng Medical Cannabis Advisory Council para bantayan ang implementasyon at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Mainit naman na nakasuporta ang Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police at Dangerous Drugs Board basta't may malinaw na patakaran para maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit ng marijuana. O yan ha. Talagang hindi na dinaan sa cannabis. So marijuana ay pumasa sa Kamara na pwedeng gawing medical na usage, pwedeng gawin yan sa medical. Okay, so nilinaw rin ng Bayanihan Party List na ang panukala ay pawang alternatibong lunas lamang para sa mga pasyente at hindi angkop sa recreational use at hindi para sa bisyo. Iginiit nila na kapag tuluyang naipasa ang panukala ay magkakaroon ng maayos sa proseso para mabigyan ng access ang mga pasyente na gamitin ito. Sa kasalukuyan, batay sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, bawal pa rin ang pagtatanim, pagbebenta at paggamit ng marijuana ng labag sa batas. Alam mo yung cannabis. Anong masasabi mo dito? Ang cannabis matagal lang pinupush nila yan. Pero Oo nga. nabigyan sila ng permit, no? Mhm. Dahil matagal na yan na marami na nag-testimony dyan na katulad ng senador na Padilla. Di ba? Ano yun? Sinulong niya yan eh. Sinulong niya na gawing legal. Sinulong niya. Para sa paggamit ng sa hindi pang medical yun sa mga yung seizure gamit yan. Okay. At Hindi saka, hindi At saka ayon dito sa ulat na hatid ni Nelly de San Jose, ay meron namang mga government agencies na mangangasiwa dito, no? So may mga binanggit na siya kanina na mga agencies na ito ay dapat ay inaaral, minomonitor ang paggamit at dapat lamang ay para talaga sa mga medical or pasyente na nangangailangan ng ganitong cannabis, klase na gamot. Okay. Ano yan? Ayan. So, smoke. Hindi, yan ang kasi ating... iniiwasan din yan yung gamitin sa yung vape, di ba? Pinagbabawal yan sa mga At saka, ihalo sa vape yung marijuana na yan. Kasi isa rin yan sa mga inaano na ng BIR, kaya nag-check sila ng mga ganyang anong tawag dyan sa yung iba, di ba, yung items na-raid na dahil nagtatanim ng mga ganyang klase. yung flavor. puno. Yung flavor kasi. Yun ang iniiwasan nila. So, ayan. So,
Sana no kapag camera pa lang naman to eh. Oh, So camera dadaan pa pa to rin. sa Oo. Senate. Pero magandang balita yan and, dahil napag-uusapan ng kung muli. medical, medical. reasons naman, bakit naman hindi? Oo. Pero yung too much, 'di ba? May sinasabi diyan too much is bad. Ayan, oo. Pag sobra-sobra naman ay Sobra-sobra. hindi na rin nakakaganda sa kalusugan at yun na nga ang ating downfall naman noon o yung kabaliktaran is ang iba ginagamit na kasi ito dahil yung pag na-overdose. Parang Yes, oo. may ano ba tawag nito? May pag na-over ba sa paggamit ng marijuana? Parang yun na nga. Hindi ko alam kung anong, so, nagiging reaction ng isang gumagamit. nagiging yun. addicted. Nagiging addicted sila hanggang sa yun na lang ang parang ginagamit nila madalas. Oo. At parang merong epekto ito sa ating pag-iisip. Tama, parang hahay. Yun na ata yung mga term na yun. Oo. Pero isa rin dadagdag ko sa PIDEA. PIDEA at BOC pinagtibay ang pakikipaglaban kontra drug smuggling. Oo. Ayan, kahapon ito ginanap ang isang press conference na kung saan ay pumirma ng MOA o MOA. Okay? Nag-renew na ng kanilang strategic partnership ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at ang Bureau of Customs o BOC upang higit pang paigtingin ang kampanya laban sa pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Formal nang inilagdaan ng Memorandum of Agreement o MOA ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani R. Neres at BOC Commissioner Ariel F. Nepomucemo noong ika-26 ng Pebrero sa punong tanggapan ng PIDEA sa Quezon City. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng dalawang ahensya sa pamamagitan ng mas pinaigting na integrated sharing, integrated system at joint operation laban sa smuggling, importation at transshipment ng mga mapanganib na droga at controlled prosecution. At isa sa mahalagang bahagi ng kasunduan ang pagbuo ng Drug Interdiction Task Group na tututok sa mas mabilis na palitan ng impormasyon at sabayang investigasyon laban sa mga sindikato. Ayan. Ayan po, nag-join force na po ang PIDEA at BOC para mas mapabilis, no? Ma-aksyonan ng mga smuggling na pumapasok dito sa ating bansa. Kaya Which is yan. dapat naman talaga eh. Maraming mga nabuksan ngayon, kung babanggitin ko lang ulit, si Congressman Miro Kimbo ng Committee of Ways and Means ay isinusulong niya yung smuggled na mga tobacco. Oo. At saka yung sunod-sunod na ginagawa na pagre-raid at mga natutuklasan, yun nga, modern. Yan. Modern Very na active, brand no? na sigarilyo at iba-iba pa, no? So, isa yan sa mga dapat na tutukan. Ganun din yung smuggled na onion, smuggled na mga gulay, bigas, na kung saan sa isang taon hindi nawawala na talagang umaangat ng sobra ang mga presyo nito. Oo nga, dapat makipagtulungan din yung mga sibilyan na magturo rin kasi minsan sa kanila din yung director na nakikipag-usap tapos bandang huli dahil nahaluan ng plastic. Hindi Oo. pala tunay na items yung nabili nila, tsaka sila magko-complain. Di ba? So sana ay matutukan at mahuli. Sana talaga ay may managot. Lagi na lang tayo. Yan ang ating na ngayon, no? So sana may maging accountable sa mga ganyang klaseng uri na kung saan ay kung totoo man na bilyon-bilyon ang nawawala sa gobyerno, baka doble, triple pa rin ang nawawala sa ating mga mamamayan. At ito naman na good vibes na aking hatid Uy, good mula vibes, sa Cainta, Esplanade sa Cainta, itinutulak para sa ilog at komunidad. Narito ang balita. Actually an offshoot of my desire na mapigilan ng pagdami ng mga informal settlers in that way. What I've noticed kasi is every year when the season comes in na nagda-dry up ang tubig at mababa and there's actually dry land covered, parang dumadami yung mga bahay. Sabi ko, we have to put a stop to this, otherwise, ang joke ko nga, baka makita yung East Bank at saka West Bank at mawala na yung
yung Mangaan River. So what I did was put up our dike funded locally, and the dike would at least define yung boundaries ng hanggang saan lang pwede ang bahay, and then put up a jogging path and a 5-meter easement para dun magkaroon ng recreational area ang mga taong nakatira doon and those who would want to use it as an area for activity na mga exercises. So we've already started doing it, and maganda naman na naging itsura. So merong Carabao grass, there's a place for the playground, for the seniors exercisers, for the joggers, no, all 3 kilometers na stretch ng East Bank Road. So the idea really is to prevent the proliferation of the informal settlers. Yung huling bahay na nandun, yun ay nilagyan namin ng mga Japanese bamboos para they cannot move further. No? At if ever there's gonna come a time na pwede namin silang dalhin somewhere, dito rin sa Cainta, if we will have a big housing project, ang lalapat lang is yung riverbanks. And the census will be the same. Kasi nga, there will be no further additions dun sa mga tao na nakatira sa area. It's an LGU-funded thing. It's an LGU-funded na walang national funds na ginamit dito. Well, if it's the whole stretch of East Bank, I guess it's 3.5 kilometers. And then you cover West Bank as well, so that's 7 kilometers of walking area. Para siyang riverbanks ng Cainta na defined at pagagamit ng mga tao. Even for people who don't really live there, they can use it for their exercises and for their rest and recreation. So for now nga, nagkakaroon na ng mga tents sa lugar. People just pitch their tents there, spend the afternoon with their kids playing around, umiiga sa damo, and soonest I'll be putting up the exercises already para yung mga seniors naman natin would have the opportunity na mag-stretch. Alam niyo naman yung area yan parang very cramped actually, but it's gonna be controlled. If there will be some kiosks in the area, it's gonna be controlled, and the first beneficiary siguro nun will be the people living there as an added livelihood lang. But we will have to control it para maayos ang itsura. Hindi pwedeng basta maglalagay. Well, there's nakabalustre yun May balustre yun na parang yun nasa promenada ng Pasig River, and it's gonna be lighted as well. So, kompleto ng ilaw yun from end to end para maganda siya. Well lit, merong outpost ng police just to secure yung peace and order sa lugar. Wide enough for people to play around and to jog and to walk and to stay. So, lahat ng recycled benches namin will all be geared towards being used dun sa area yan. Nagpapagawa ako ng madami, nagpafabricate ako para yun ang magiging benches ng mga tao na who would use the facility. Ayun. Galing tayo dyan kahapon, Sir Buboy. Galing ka dyan? Ako lang ba? Ayun. Alam mo, maganda yung Esplanade. I mean, yung nilalatag niyang programa para sa Cainta Rizal, dahil may ilang mga residente rin na gustong makita yung kanyang mga project na kung saan napupunta ang mga buwis, di ba? Mas malinaw para maging transparency rin ng Cainta, di ba? At saka LGU funded ito. Akalain mo yon? Hindi ito DPWH, hindi ito mula sa isang national program na nanghingi sila. Talagang so far na bawat panayam natin kay Mayor Keith Nieto, ayan, congratulations, mabuhay ka po, ay talagang sinisikap ng sariling LGU na magkaroon ng mga ganyang klaseng programa at hindi biro ang gasto sa Esplanade. Yes, oo. Tsaka alam mo yung ganyang creative na isang leader ng isang lungsod, 'di ba? Dapat talagang ipinararamdam niya sa mga nasasakupan niya sa taong bayan na talagang pinangangalagaan niya ito. Dahil isa pa rito yung iniiwasan niya yung
yung flood, di ba? Yung pagbaha dyan, Oo, tsaka yung basura. informal settlers. Mm. Kasi nga, pag natutuyo daw di umano ito ay may mga nagbabahay na naman, magtatayo doon, tapos magiging abala pag tag-ulan. So, ayan ang kanyang reason. At napakaganda. Parang bawat city ngayon ay nagkakanya-kanya may mga ganyang esplanade, Pero, plaza. Very active tong mayor na to dahil sa social media, pinopost niya yung mga ginagawa niya, nalalaman ng kanyang mga residente doon na talagang siya, active siya sa mga lalo na, di ba, dumaan yung nagkasakit siya pero patuloy pa rin ang programa niya. O speaking sa mga ating mga tagapanood, no, si Mayor Keith ay kakatapos lang ng kanyang bypass ba or heart surgery? Heart surgery na lang para in general. So, hindi na niya tinapos yung kanyang medical leave. Alam ko, pumasok na siya once na parang naka-recover na siya. At ayan ang ating pagbabalik ng interview sa kanya mula nung siya ay naoperahan. So, ang dami niya, marami pa siyang mga nailatag na mga iba't ibang programs, lalo na yung housing. Meron din siyang nabanggit, di ba, sa ROTC settlement. So, ilalabas rin naman natin yan. Pero sa ngayon, ito ang pampagood vibes sa Cainta upang meron namang pasyalan ang Cainta. Napakaraming magagandang programa dyan. Ang alam ko, yung sa senior, pag may nakuha, may mga salta, mga outsider dyan na walang matirhan. Tapos pagdating sa health, hindi sila tumatanggi. Lalo na pag yung kailangan na talaga. So, doon na. At saka pag, sabi yan ni Mayor Keith, pag yung pasyente ay walang mauwian, walang pamilya, walang panggastos, parang kinukup-kup na ng Cainta ang balita na yan. Kinukup na niya yung mga taong napupunta ron. So, yan, mabuhay ka. Mahirap naman yung gano'n, no? Dahil baka dahil sa ganyan. Lahat na lang pupunta doon. Na lang, no? Pero ito kasi, inopen niya to as public, pero dun, mas priority niya yung kanyang mga residente. Di ba? Ayan, at yun nga, no, ang ating ulat at napakagandang balita po ito. Mabuhay ang Cainta sa inyong mayor dyan na laging nag-iisip ng magagandang programa. At ito naman ang ating susunod na balita, AI Hub at bagong teknolohiya sa DepEd, arangkada na. Todo ang suporta ng Department of Education or DepEd sa bagong tatag na National Artificial Intelligence Center for Research and Innovation, no, NAICRI, na pinangunahan ng Department of Science and Technology or DOST. Napakaswerte at sa wakas, niyakap na natin ang artificial intelligence or AI. Ayon sa DepEd, malaking hakbang ito para palakasin ang artificial intelligence o AI sa Pilipinas at gawing mas matatag ang long-term AI ecosystem ng bansa. Makatutulong umano sa NAICRI sa pagpapalawak ng AI research, paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga paaralan at pagpapalakas ng digital infrastructure at workforce development. Giit ni DepEd Secretary Sonny Angara, dapat sabay na protektado at handa sa hinaharap ang sektor ng edukasyon. Kaugnay nito, binigyan diin ng DepEd na may mahigit na guidelines sa paggamit ng AI sa basic education dahil bawal ang high-risk uses tulad ng pagmanipula ng mga chatbots para sa mga minor de edad at biometric. Sang-ayon ako dyan. At sa huli, target ng kagawaran na makabuo ng isang AI-ready na henerasyon na binubuo ng mga kabataang kritikal mag-isip at responsable sa teknolohiya at handang maging innovators ng bansa. Yan ay talagang sang-ayon ako dahil yan ay ulat pala ni maraming salamat kay Nelly de San Jose sa iyong balita. Sang-ayon ako dyan dahil ngayon talaga namang parang huli na tayo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano na tayo ay way behind na sa ibang mga Asian countries, lalo na pagdating sa artificial intelligence. Yung iba ay subject na ito. Hindi mo ba alam yon? Nakasama na ito sa curriculum sa pag-aaral, ang AI hanggang sa robotics. So, naniniwala ako dahil maraming mga Pilipino ang
may mga inbensyon na magaganda at Mm. magagaling talaga lalo na sa programming. Yung sa AMA, yung Love Bug. So, 'di ba? Isang estudyanteng Pilipino rin ang nakabuo at nakagawa nito. So, kung pagtitibayin ang artificial intelligence, talagang mas magiging progresibo lalo na ang ating mga kabataan. Kung ang interest na ay nasa mga cellphone, so why not mas i-encourage natin sila? Malay mo, gumawa ng cellphone, di ba? Kasi yung interest naman ng pag tayo mga Pilipino, pag natutok tayo sa isang bagay, talagang pinagsisipagan natin, pinaghuhusayan natin eh. Oo, pero 'di ba, yan nga yung syempre may pag-iingat din diyan sa paggamit ng AI. Alam mo naman yung AI, very ano yan, Very creative powerful yan. tool. Oo, creative din yan dahil pwede niyang gawin mas ano pa, advance yung ibinibigay niyang ano sa'yo, updates, 'di ba? Mhm. Mas advance pa dahil sa teknolohiya. Kaya yung iba nagagamit sa online na Oo. ano na yan. Tsaka yung mga AI, yung robots natin, no? May gumagamit na rin tayo ng AI na kung saan ang ikinakatakot balang araw ay robot na. At Oo. eto totoo to. Darating ang panahon, hindi na kailangan ng napakaraming empleyado. Magka-cut off na. Kasi kunwari, itong ganito, tayong dalawa, may gagawa ng AI para sa atin na balita. Pero meron ako nakita niyan kahapon yata o kanina. Kaka-search ko ng kung ano yung updates ko ano pa yung mga nangyayari sa teknolohiya natin. Meron ako nakita Japan yata to o China. Yung babae, robot na siya na yung nagsiserve tapos Robot to. robot to. Okay. Siya na nagsiserve ng order sa mga See? sa restaurant or sa mall, parang ganyan. So, dapat ay prepared ang ating bansa kung ano man ang gagawin kapag niyakap na natin ng AI. So, syempre magiging mas efficient nga para sa mga malalaking kumpanya. Ang tanong, paano naman yung mga laborers? So, darating ba yung panahon na matatanggal na? Oo. So, tayo ay talagang kailangan puspusan rin na sumasabay no sa teknolohiya. Pero siyempre gastos pa rin 'yan, 'di ba? Gastos 'yan dahil hindi naman basta in-order mo 'yan na dadaanin. Yun na yun. Oo. Ibig sabihin, gagastusin mo, dadaanin lang. Pero, kung ang magiging puhunan naman ng gobyerno ay magagaling na mga Pilipinong engineer, oo. marunong at sumasabay sa teknolohiya, ay baka maging tayo pa ang kuhanin pa tayo ng ibang bansa dahil oo. magaling Marami. tayo, naging mahusay tayo sa larangan ng artificial Maraming intelligence. Pilipino magaling mag-imbento. 'Di ba? Marami yan. Invento ng kwento. Hindi, di ba? Maraming Pilipino dito na nag-iimbento pero nagtatrabaho na lang sa ibang bansa. Akala ko. Grabe yun. Natawa ka ba doon? Hindi, nagulat ako. Ayun, marami talaga mga inventors Ay, ng mga binabati ko Pilipino. nga pala yung dyan. Inventor din. Si Mike, the reporter to dyan sa CPD, naalala ko tuloy. Okay. Sila Michael Guyagoy at si Chill. Chill. Si Ma'am Chill ng Abante Radio. At Ayan. ang mga tao dyan sa CPD, si Mike, si Sir Mike Vargas, sino pa ba? Sila Sir Romeo. Ayan. Ayan, so ano ang isusunod natin? Yung ICI na yan. Yung Okay. CICC na yan. Meron silang mga kampanya kontra illegal online lending apps. Uy, alam mo, Yan ang sagot sa inaano natin. Pinupush natin nung nakaraan na. oo, yung mga palending-lending na Yes, walang oo. matatakbuhan dahil walang mga papeles. So, eto Yan. basahin natin Kampanya kontra illegal online lending app, pinaigting ng CICC. So, pinaigting ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ang kampanya laban sa mga illegal online lending application sa bansa. Ito ay kasunod ng patuloy na pagdami ng mga nabibiktima ng
mapanlinlang na pautang online. Ayon kay CICC Executive Director na si Renato Paraiso, mula Enero 1 hanggang Pebrero 25 ngayong taon, umabot na sa 599 ang natanggap nilang reklamo kaugnay sa illegal lending apps. Sa naturang bilang 278 ay may kaugnay sa online debt harassment, 118 ang loan scam, 92 ang mapanlinlang na lending practices at 100 naman ang reklamo hinggil sa paniningil ng advance fee. Dahil dito mas pinaigting pa ng CICC ang kanilang investigasyon upang matukoy kung sino-sino ang nasa likod ng operasyon ng mga illegal lending app sa bansa. So ito, nauna nang nagbabala ang ahensya sa publiko na maging mapanuri at kilalanin ng mga red flags ng illegal na online lending apps. At dito ay patuloy naman ang panawagan ng ahensya sa publiko na agad i-report sa kinauukulan ng anumang kahina-hinalang online lending activity upang maiwasan ang mas marami pang mabiktima. At eto nga ay sa panahon ngayon na mabilis ang transaksyon online, paalala ng CICC, maging mapanuri, huwag magpadala sa matatamis na pangako at tiyaking lehitimo ang anumang pinansyal na aplikasyon na gagamitin. At ito ay ulat galing kay Mr. Isa. Sir Buboy. Yan, no. Report po natin Patriarca. yan sa CICC na kung saan ay kanina may press conference sila at tayo ay kumuha lang ng bahagi ng detalye para makapadagdag alam sa mga publiko na gumagamit ng mga yung Online. mga Napapa 5-6 ka ba? ako wala. Mukhang ito si Sir Buboy maraming mga online lending. Nangungutang na ako eh. Naghahanap ako mauutangan. Oy, pero agree ako dyan kasi yung kapatid ko, isa sa mga naging biktima yan. Hinaharas ang kapatid ko. Talaga, sobrang sama rin ng loob ko. To the point, hindi na siya tumira doon sa bahay ng father ko. Dahil Dahil hinaharas siya, tinawagan yung magulang ko, nananakot na may mangyayaring hindi daw maganda doon kasi nga binigay yung number niya, syempre. oo. Tapos, ito pa, pag yung mga online lending na yan, hindi naman binibigay ng buo. Oo kayo mga panawagan yung kayong mga lending na yan, ibinabawas yun naman agad eh. No, Oo, at may- sa 1,800 lang ibibigay sa'yo. Dahil kuha na agad Oo. yung 200 na tubo. Kasi Diba? inuuna na yung tapos magbabayad ka pa. At ang laki-laki ng interest. Biruin mo, meron ako mga kakilala na ganun. Kada linggo, so weekly daw silang maghuhulog. Oo. Yung itinubo, kulang pa. Mangungutang ulit para lang mabayaran yung weekly. Pero kasi Diba? yung mga nangungutang na yan, wag naman sa lifestyle ginagamit o pang susugal. Kailangan nyo yung Mm. gamitin sa pang business para makabalik din kayo. Para hindi rin kayo magkaroon ng atraso. Pero grabe talaga mga online na yan. Oo. Mga pangharas. Grabe sila. Kung Oo. makapaningil, sisirain ang pangalan mo, ipapahiya ka pa sa mga kakilala mo at sa mga friends ka, mag-anak at pamilya. So, dapat dyan Kakilala ihulihin at ipasara. 'Di ba? Minsan, di naman kailangan ipasara dahil illegal din. Oh, hindi Dapat kasi, mahuli yan at managot din sila. ang Kasi, hirap dyan, alam mo, partner Isa. Ang hirap kasi dyan, kahit hindi ka involved, ako, malayo ako involved dahil kakilala ko lang yung tao, magbe-message ka, sisiraan mo sa akin yung tao, sa'yo yung may utang, hindi ko wala naman akong pakialam dyan kung ano yung oo, utang tsaka mo yung parang referral ko, may tawag dyan ano ba yung ko something. Ayan, yung siya yung tatawagan co-maker. Co-maker. Yan. Maraming salamat. Co-maker. Tapos hindi lang naman nagtatapos sa co-maker, pati ka mag-anak, katrabaho, lahat kung ano yung Facebook ng siguro i-message nila isa-isa at Oo. pagbabantaan yun nga ipapahiya, pagbabantaan, may threat. Kahit hindi mo ginagawa At saka ito, maalala ko, di ba ngayon kapatid ko, di nagganyan siya. May tinawag ba naman sa barangay namin Oh. na may naghihingalo daw sa father ko? Yung bahay ng papa ko na parang may emergency daw. Biruin mo to that point na ganyan ang gagawin ng mga online lending yan. At Pero dapat silang hinaharap parang na maniniwala kasi naka-app siya sa nada-download sa cellphone, yung Hindi, kasi iba, matitrace mga niya. ads. Matitrace niya yung background mo dahil sa Facebook page mo. Malalaman niya kung sino yung mga kaibigan mo. At I-message nila, ganon. i-message nila yan, ganyan. At nakakahiya tuloy. Mhm. So, yan. Mahirap kasi dyan.
Kaya dapat nakikipagtulungan ka talaga sa ahensya ng ating gobyerno. Oh, at saka sa Marikina PNP tuloy kasi lumapit nga yung kapatid ko doon na humingi ng tulong. Pwede po kayong humingi ng assistance sa ating Philippine National Police, yan sa CICC at sila rin ay talagang makikipag-cooperate. Hinihingi nila yung mga text messages at ganyan para matrace at yun nga ay matuntun ang mga ganitong klaseng mga online app na lending. Kung totoo man yan, dapat direkta kang kakausapin, makipag-usap ng personal. Kasi mahirap dyan, gumagamit lang din ng account na sisingilin ka tapos hindi pala sila yung talagang bangko. Katulad ng isang storya natin nung nakaraan, di ba? Yung sasakyan niya, pinarentahan niya hanggang sa ibinenta. Ngayon, ang kaanuhan ng dito, lumitaw, iba na may-ari ng sasakyan. Yes, I Habang agree. patuloy siya nagbabayad dun sa bangko. 'Di ba? Which is Mm. hindi tama. Mm. At eto naman eto isa naman sa mga good vibes para sa ating mga barangay health workers. Okay, itinutulak na bigyan ng makatarungang sahod at benepisyo. Ito ay co-sponsor ni Senator Alan Peter Cayetano. Ipinagdiinan ni Alan Peter Cayetano ang agarang pangangailangang kilalanin at bigyang proteksyon ng barangay health workers o BHW sa muling pagsulong sa Senado ng Magna Carta of Barangay Health Workers or Senate Bill number 1905. Bilang co-author, sinabi ni Cayetano na panahon na para wakasan ng sistemang voluntaryo na umaasa lamang sa maliit na allowance ayon sa panukala o obligahin ang mga LGU na kunin ang mga BHW bilang job order, contractual, casual o regular na empleyado upang matiyak ang malinaw na sahod, benepisyo at seguridad sa trabaho. Itatakda ng Department of Health ang tamang BHW to population ratio habang susuportahan ng DOH at Department of the Interior and Local Government ang mga LGU sa pamamagitan ng Special BHW Assistance Program. Binigyan din ni Cayetano ang modelo ng Taguig City kung saan formal na empleyado ang mga barangay health workers at tumatanggap ng sweldo, bonus, hazard pay at regular na training. So sabi niya, panahon na para maayos at kilalanin at bayaran ng ating barangay health workers. Sila ang gulugod ng ating primary healthcare system. Yeah, Tama diba? naman yun. Alam mo dyan sa Taguig, kaya naman ganun pa man, mahalaga rin tiyakin na ang implementasyon ng panukalang ito ay magiging maayos at hindi lamang mananatiling papel. Dapat malinaw ang pondo, ang saklaw ng mga benepisyo at ang koordinasyon sa pagitan ng lokal ng pambansang pamahalaan upang maiwasan ang pagkakaunawaan at pagkakaantala. Sa huli, ang Magna Carta of Barangay Health Workers ay hindi lamang usapin ng dagdag sahod o benepisyo. Ito ay usapin ng dignidad at pagkilala. Ang di ba? Ang kalusugan ng bayan ay nagsisimula sa komunidad. Kung palalakasin natin ang mga barangay health workers, pinatitibay natin ang pundasyon ng sistemang pangkalusugan ng Pilipinas. Tama naman yun. Mm. Kasi ang alam ko, pag barangay health worker ka, allowance lang. Yes, oo. Tsaka dapat hindi naman sinabing malaki sahod. At saka, Yung tamang, pag sinabi nating barangay health workers, hindi naman ito yung nasa opisina lang yung karamihan. Sila yung mga ipinapadala sa mga bahay-bahay, mag-check, mag-survey, ganon. Oo. Diba? Ulan man o mainit, yun ang trabaho ng Tsaka- barangay health workers natin. Oo, alam mo partner, masigasig yung mga yan. Bukod sa sila yung nakikitungo, nakikiusap kahit ayaw silang harapin, di ba? Sila Tsaka, yung Di sana parang ganun din yung ating Philippine Red Cross. Alam ko maraming volunteers Yes, dyan. oo, Sana oo. mabigyan din ng yun na nga, allowances. hindi na nga allowance siguro kailangan na talagang sahod. Kung kakayanin kung kakayanin. Kasi maraming nagvo-volunteer, di ba? Maraming nagvo-volunteer talaga. At para lang makatulong sila sa kapwa nila Pilipino. So, para sa akin ay dapat lang
na mabigyan ng maayos na pasahod. At kung kaya ito ng City of Taguig, for sure kaya rin ito ng ibang mga syudad. Yan. Oo. Siyempre, dapat talaga, pondohan dahil, siyempre, nakakapagod din yan, no? Tsaka kung Oo. sarili nilang bulsa ang gagamitin, magiging issue pa yan sa pamilya nila. At saka ang tagal na niyan. Ang tagal na po niyang Magna Carta na isinusulong na yan at sa hanggang ngayon ay sana naman talaga ay maaprubahan na at gawin itong alam mo yon, ang pinag-uusapan natin ng mga bilyon-bilyon na mga nananakaw ng ating mga kusino man yan. Yan. Kung yan naman sana naman ay napupunta sa mga karapat-dapat na mga normal na mamamayang mga Pilipino na nagpapakainit, nagpapakaulan, no? Para makapagbigay ng isang magandang programang pangkalusugan. Yan. Marapat naman din siguro naman na mabigyan din ito ng tamang mga pasahod. Tsaka, siyempre, nandyan na rin yung pagkakasakit kahit, pinipilit Sa kanilang nila. trabaho, Oo. 'di ba? Mas pinipili nila. Ayun. So, speaking of sahod, Speaker Bogie D isinusulong ang pagbuwag sa regional wage boards at pagtatag ng isang national minimum wage. Ito ay hatid na balita ni Sir Darwell Baldos. At ito ipinanukala ni Speaker Bogie D III na buwagin ng regional tripartite wages and productivity boards at palitan ng isang sentralisadong sistema kung saan iisang minimum wage ang ipapatupad sa buong bansa. Sa ilalim ng panukalang ito, inatasan niya ang komite sa paggawi at empleyo na pagsamasamahin ang mga panukalang batas na may kinalaman sa pagtatag ng national minimum wage. Sa isang pulong na idinaos noong February 24 kasama ang mga pangunahing grupo ng manggagawa tulad ng Federation of Free Workers at iba pang pambansang unyon, ipinahayag ni Speaker Bogie ang kanyang matatag na suporta sa panawagan para sa mas mataas na sahod. I fought for higher wages during my time as governor of Isabela, ani ni D sa mga dumalong leader manggagawa. We owe our workers a fair and unified wage system, and the House will act on this. Binigyang diin niya na ang Kamara de Representantes ay may mahalagang responsibilidad na kumilos upang matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa para sa isang patas at pinag-iisang sistema ng sahod. Kasunod ng nasabing pagpupulong, agad na nag-utos ng direktiba si Speaker D sa House Committee on Labor and Employment na simulan ang pagbabalangkas ng panukala. Ipinangako niya sa mga kinatawan ng labor sector na tatapusin ng Kamara ang pagsasabatas ng mga panukalang ito bago ang araw ng paggawa sa May 1 bilang pagkilala sa contribution ng mga manggagawa sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng iminungkahing sistema, ang National Wages and Productivity Commission o NWPC lamang ang magkakaroon ng otoridad na magtakda ng minimum wage sa buong kapuluan. Ito ay epektibong mag-aalis sa kapangyarihan ng kasalukuyang regional wage boards na magtakda ng magkakaibang halaga ng sahod depende sa rehiyon at sa halip ay magtatag ng iisang pamantayan para sa lahat ng manggagawa sa bansa. Maganda yan, Maganda yan. At ito nga, pahabol natin, para sa mga nagbabagang balita, i-browse ang ating website. Meron tayong website, www.roadnews.net at i-follow ang Road News sa ating Facebook page. Ayan. Maganda yung panukala ni Kasi nahati tayo, alam ko, merong provincial rate, provincial wage, merong NCR wage. Pero alam ko, sinusulong yan para maging pantay na lahat, di ba? Kung Metro Manila ka man o probinsya ka man, sinusulong yan ng kamanggagawa eh. Kasi hindi naman bumababa ang mga presyo. Di ba? Hindi naman pababa. Kasi ipalagay mo yung kung anong produkto ang aangkatin mo mula Metro Manila. May freight expense yan. Pag iniroplano yan, dadagdag, ganun din mahal din ng pagbili mo sa kunwari. Gagastos ka. At saka sana, sinasamantala nila yung advantages ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi lumaki ako lumaki ako sa Cebu. Okay? Ang mura doon, nung time ko, ang mura talaga ng mga seafoods doon. Alam mo yung mga seafoods na bibili mo dito, 700, 800 doon. Mahilig ka ba sa seafoods? Oo, sarap yung shrimp, gano'n, mga seashells, gano'n. Hindi mo mabibili dito yan ng mura.
So sana take advantage nila sige sa malapit na lang sa Laguna. So specialty nila yung coordination ng national Ibig government sabihin, ay napakalaki. ibig sabihin, partner, kung ano yung gastusin dito sa Metro Manila, gayon din ang gastusin doon sa ibang lugar. Pwede namang hindi rin kasi yung iba hindi pa urbanized masyado. Oo. Pero once na naging urbanized sila, nagkaroon na ng mga condo dyan, nagkaroon ng mga fast food dyan, Oo. ng kapihan ng mga sikat, umaangat kasi ang cost of living ng isang lugar. So sana, kung pantay-pantay lahat ng sweldo, tama nga yun. At it boils down to one point ulit. Uulitin ko, Okay. kung bilyon-bilyon ang nananakaw o nakukulembat ng kung sino man, bakit nga hindi kayang ipa-implement pababa? Yan nga, sinasabi mo yung mga magnanakaw na yan. Ito na to So nararamdaman ko naman na binubuksan na lahat ng problema. At ito na tinatalakay na hindi lang ng national. So, para maging aware, dito sa Road News, pag-uusapan talaga natin yung mga pinaka-minor na maliliit na problema ng bawat mamamayan. At Oo. ito na, pinag-uusapan ng mga programang nasyonal na sana ibaba nga ng ating national papunta sa mga lokal at yan, sa mga manggagawa. Tama, agree ako. Isabay nyo na lahat. Pati yung, kasi kanina sa aking biyahe. Pamasahe lang, di ba? Oo, lahat ng sabi ko, kasi pwede naman 'di ba? Ang sarap lumipat sa ibang bansa. Kasi bakit? Ang daming mga benefits. Yung pag-aaral ng anak mo, Oo. libre. Oo. Yung medical expenses mo, libre. Kung sakaling may mangyari sa'yo, may insurance na kahit papano. So, lahat yan, kung maayos ang inisyatibo ng ating pamalaan, hindi na sana tayo nahihirapan. Okay. Okay, parang okay. So, yun nga, Okay. di ba kasi, yun nga sinasabi nga natin, yung gastos mo sa pamasahe, Oo. di ba, isa lang naman yan San Mateo ay provincial. Yes, oo. So, Kainta, iba na agad Kainta, ang sahod mo doon. Antipolo, magkakaiba yan. Pero isang tawid lang. Oo, sa tawid lang. Pero same pa rin yung pamasahe. Mm. Di ba? Yung ginagastos mo dyan, konti man yung asukal, bigas, kanin, pero yung kuryente, Hindi tubig, yan bumababa hindi bumababa yan. Consumer pa rin yan Hindi, Diba? hindi rin hindi rin bumababa yung tubig. Mm. Kung solar din, ang mahal-mahal din. Kailangan mo na 100,000 piso para magkaroon ka ng solar. Pero ang konsumo, Same rin. same din. So, Diba? ayan, no? Diba, meron tayong mga katulad yan. Okay lang naman. Dahil sa paghihirap, kaya naman yung iba, bumabalik sa simpleng negosyo dahil parang kilala ko yan, mangangamuhan ka, hindi din sapat yung sinasahod mo doon sa gastusin. Kaya kailangan mong mag-ibang diskarte para lang kumita, 'di ba? Oo. Kagaya nitong dating sikat na vlogger Tama. na si Diwata. 'di ba? Nabalitaan natin na lumabas sa isang social media na nagtitinda na ulit siya Mhm. sa isa na rin siyang ulit muling vendors. Oo, at ito ay umiikot, no? Hindi pa naman hindi na kailangan maging viral dahil talaga namang umiikot-ikot ito sa Oo. ating SOCMED from time to time. Ito panuurin natin ngayon mula sa Parisan patungong Kariton si Diwata. Okay lang naman ito, tuloy pa rin yung pagtitinda ng pares. Nga lang kasi yung parisan natin ngayon, so ito na lang ulit, tart. Tapos, wala na tayo yung mga pisto natin. So, back to cart tayo. Isama ko na yung kanin, boss. So, back to cart tayo. May customer ako. Ayan. So, proud Mabait siya, na- proud Mabait- siya Mabait na na siya, no? Mabait siya. I'd rather not. Hindi ko kasi siya in person yung na-interview ko, yung itinapat kay Diwata, ang pangalan noon, nakita natin sa isang dating eleksyon, nakalimutan ko yung Hiwaga ba? Hiwaga. Si Hiwaga. Pero iba pa rin yung Diwata na na naging famous siya
dahil sumikat siya dyan sa Paris, di ba? Mhm. Mm. Ayun, at ayan, ang kwentong ano lang, dati ay isa siyang naging public celebrity. Yung celebrity Ayan, ba? naging, hindi, personality. Personality Naging dahil sa public, pagbablog, oo. yeah, at mula sa Parisan, biglang lumago ang kanyang negosyo. Mm. At may mga di umano, no, ng pambabati ko sa kanya, di umano sa kanyang pag-uugali yata. Kung tama ba ako, nung naabot niya ang rurok ng kanyang Tugatog, no? oo, no? So, at eto, kahit na nagkaganon, so, proud pa rin siya na siya ngayon ay nagtitinda. Yung iba kasi, Bigyan natin ng ng pag-asa na na muli niya maibangon sa kasi umangat siya tapos bigla bumagsak. Pero hindi natin na ano kasi nasundan ko ano talaga yung nangyari kung bakit siya bumagsak. Kaya ngayon muli siyang babangon. Plus, hindi naman natin pinanawagan na magsuporta kundi wag naman tayong, syempre, naghahanap buhay na maayos yung tao. Bihira na natin, wag na masyado nating i-bash. oo. Nakakaawa rin naman yung mga taong nababash, hindi nyo naman kilala yung person, pero kung makapagsalita kayo, Parang si FLN na naman yan. parang hindi, 'di ba? hindi. Trending. Meron ako iba talaga eh. Pero yung medyo yung pagkaharap nito ni Leo Marcos, na kilala sa Leo Marcos Mhm. dito sa Si Napolcom. Mangusin, Oo, Norman si Mangusin. Mangusin. Masyadong naging hanggang sa Senado kay Senator Raffy Tulfo na pag-usapan to na hindi daw maganda yung nangyari na pagharap nito sa media. Ito, maiba ako. So, meron tayong isang ulat ulit. Mhm. Okay. So, yan na, no? Kasi 2 minuto na lang at napakarami. Subaybayan pa rin natin, patuloy nating panoorin, no, yung ating update sa ICC. Medyo mainit na ang ating course ng mga hearings doon. At hopefully ay makakuha rin tayo, no, ng latest updates. Ayan na yung paglilitis ni Philippine former President Rodrigo Duterte. Which is napakainit hanggang ngayon talaga pinag-uusapan. Siyempre, Marami. Duterte yan eh. Maraming mga pinag-uusapan dyan, lalo na yung paglilitis ng isang Pilipino na napunta sa ibang bansa. So, magulo. Magulo ba? Hindi. Normal lang. Normal lang yan dahil siyempre, At ayan, no, isingit natin yung isang pahabol na balita ulit. mula sa Sabi Malacanang. na may Mhm. mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ayan. So, Mismo. Ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? At patungkol sa pagtakbo niya na kung sana ay nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City, muli sumasang-ayon tayo sa kanyang tinuran. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang Vice Presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Mas umunlad sana or mas uunlad pa maliban sa ginagawa ng Pangulo ngayon at kapag siya may katuwang para sa pag-unlad ng bansa, mas naging mainam sana. Pero sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi. ayan, nasa huli ang pagsisisi. Yan ay ulat na hatid ni kasama nating si Nelly Di San Jose. Ayan, maraming salamat. At yan,
Isang drama Basta- queen Drama king ng... at sinungaling. So hanggang ngayon ay mainit pa rin ang pagpalitan ng dalawang kampo, no? Mhm. Lalo na pagdating Oo. kay Yusek Claire Castro at syempre ang kampo din ng mga Duterte. Patungkol nga ito habang umuusad ang hearing sa Hague ay hindi natin maiwasan na iba't iba mga samut-saring mga paksa at opinyon ang naglalabasan namin ngayon dito. Eh, syempre, road news yun eh. Ang road news talaga nga nagbibigay ng tamang paghahatid ng tamang balita sa taong bayan. Kaya umaasa yung natin mga Tagasunod. tagapakinig tsaka Mm. tagapanood dito sa Facebook page natin. Kaya Gagalingan at mas lalong gagalingan. yan. Oo. Ayan, okay ba yung ating Nabati ano? mo ba yung driver mo? Ha? Yung driver mo. Oo nga si Kuya Jord. Ayan kanina nga ay hinatid ako mayong hapon sa imo ug dagan salamat sir no para sa sunod-sunod may unta nga ang atong Pilipinas ay mahimo nating unsa ni oy kanang maayos na ba? Sana maging maayos na talaga. Tanan problema unta na ay solusyon. O di ba? Sama ng driver, mangutana man ako sa iyo ha. Unsa man. Ayan. So patuloy lang po kayong nakantabay dito sa ating road news para sa iba't ibang mga balita. At syempre, binabati ko si Agila ng Katotohanan. Ayan, sir. Maraming Caloocan. Ayun. Agila ng Caloocan. Ayan. Maraming Pero salamat din. maganda naman yun katotohanan Di ba? At Philippine Insider News Live, laging abangan Lunes, Miyerkules at Biyernes. Syempre kaming dalawang mga kasama ninyo, si Iza at si Buboy. Ayan, maraming salamat at sa susunod muli. Okay, maraming salamat.